Good evening, good morning, good afternoon po sa lahat ng mga nanonood sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po sa nag-like, nag-share, nag-subscribe. Tsaka salamat din po sa mga nag-comment. Dun sa hindi pa nagla-like, like naman po. Pasadaan lang po ulit yung sinabi ni Marcoleta na wala tayong mapa, hindi sakop ng EEC. Sana maisip ng mga senador kayo, senador si Marcoleta. Ngayon yung sinasabi ni Marcoleta na pinipilit ni Marcoleta para wala ng pagtatalo sa inyo. Si Marcoleta na tanongin nyo, anong batas ang ipapasa natin? Anong gagawin natin? Pag gumawa kayo ng batas, tignan nyo kung may butas o wala. Yun ang i-focus nyo, mga senador kayo. Yung mga kongresista, ganun din gawin nyo. Both side kasi, sa kabila, yung anak ni Marcoleta. Dito, si Marcoleta sa Senado. Ibalik nyo kay Marcoleta yung reklamo niya. Andun na yung sagot sa reklamo niya. Itanong nyo, gawa natin ng batas, Marcoleta. Si Marcoleta, pagawin nyo ng batas. Kaya lang, huwag nyo siyang gagawing siya yung yung author ng batas na gagawin. Mag-request kayo kay Marcoleta. Tignan nyo kung ano yung sasabihin niyang batas para mapunta sa atin yung hindi na makikialam yung China. Yung mapa para makapagpakita tayo ng patunay na nasa Pilipinas yun. At para hindi na angkinin ng China. Kasi gagawin China dyan eh. Pag nasakop nila yung kalayaan, o sa amin tong kalayaan, another 9 dust line na naman, another 10 dust line yun. Ganun ang style ng China. Yung request ni Marcoleta, pagbigyan nyo, ibalik nyo sa kanya. Ganun lang. Sabi mo, sige sige Marcoleta, gumawa ka ng batas. Anong batas ba pwedeng gawin? Kasi siya yung matalino, sa kanya yung ibalik yung sinasabi niya. Siya siguro makakasagot. Kasi sa totoo, may mapa na tayo. Nasa batas na yan. Ba't kay Marcoleta, wala siyang mapa? Anong meron doon sa Senado? Kanya-kanya kayo. Naturingan, iisa yung pinagtatrabahuan nyo. Iisang gobyerno. Pero hindi kayo marunong magkaisa. Mapa Senado, mapa Congress, ganun din. Hanggang kailan kayo matututo? Ilang presidente nagdaan, ganyan din ang style. Kanya-kanya. Tapos, magpasa kayo ng parusa na bitay sa mga opisyal ng gobyerno. Para sa opisyal lang ng gobyerno. Bitay sa mga kurap, sa mga mga traidor, sa mga lahat ng mga matitinding kaso na ginagawa ng mga kurap. Ganito, kung ako yung kurap, ako yung kakasuhan nyo ng habang buhay na pagkakulong, tatanggapin ko, magpapasalamat pa ako sa inyo. Simple lang, pag kinulong nyo ko at ang kinurap ko 1 billion, 1 trillion, kulong nyo na ako. Kasi kahit habang buhay kong trabahuin yun, hindi ko ma-achieve yung ganong kalaking halaga. Totoo yan. Hindi ko ma-achieve. Hindi nyo ma-achieve, mahirap. Pagpura nyo ng gusto. Iyon, kung naging kurap ka, nakuha mo ng pera, huwag mo na isole. Hindi ko na isusole. Sige, ikulong nyo na lang ako. Hindi nyo naman ako papatayin. Dahil wala namang batas na na bitay eh. Ngayon, sino nalugi? Ako ba? Hindi. Kasi kinulong nyo ako. Pagdating sa kulungan, binigyan nyo na ako ng matitiran, bibigyan nyo pa ako ng pagkain. Ganun lang naman yun. Ngayon, kung iba papasan nyo yung batas, magdadalawang isip kung ako yung corrupt. Magdadalawang isip ako. Isosoli ko ba para hindi ako makulong o para bumaba yung kaso ko. Excuse me ha. Dapat
pag-usapan nyo mga senador. Kasi yung ganyan, talo kayo ng talo, away kayo ng away, mamaya yan, tanghali, kakain na ulit kayo. Sinasayang nyo yung oras sa pakikipagtalo nyo sa isa't isa. Naturingan kayong mga mambabatas. Pero, kasariling problema, hindi nyo maayos. At yung pinag-aawayan nyo, kayo rin makakasagot kung magkakaisa lang kayo. Ganon din sa Congress. Ito ang mahirap sa Pilipinas. At iyaan ang gusto ng China. Yung nagtatalo ang mga opisyal ng isang gobyerno. Ganyan sila pumapasok, ganyan sila nanggugulo, at ganyan sila nananakop. Kung hindi magkakaisa yung natin, mga opisyal ng gobyerno, babagsak ang Pilipinas. Yung batas, bakit ayaw pang baguhin? Ang daming butas. Kung hindi nyo mababago lahat, syempre kapos sa oras, simple lang. Ano ba yung araw-araw, 2 batas? Siguro at least may nabago kayo. Hindi yung pagtatalunan nyo, yung simpleng bagay na pwede nyong ayusin. Yung problema ni Marcoleta, yun ang ibalik nyo sa kanya. Siya yung tanongin nyo anong dapat ba gawin. Total, siya yung magaling, siya yung matalino. Kasi hindi magpapatalo yan at hahanap ng butas yan. Tsaka kung magpapakitang gilas si Marcoleta na pupunta ng Spratly, papuntahin nyo. Pero wag nyong pagdalain ng cellphone. Wag nyo pagsusuotin ng damit ng mga pang senator. Ordinaryong damit katulad ng suot ng mga Coast Guard ng Pilipinas. Kasi ang mahirap dyan, pag pumunta yan doon, katulad nung ginawa ni Robin. Sa palagay nyo ba, nung pagpunta ni Robin doon, kung ako yung kaibigan ni Robin, tatawagin ako ni Robin. Oh, China, pupunta ako doon sa pinag-aagawan na teritoryo. Huwag nyo susugurin yung barko ko na to kasi nakasakay ako doon. Para naman maipamalita ko sa kanila, hindi kayo agresibo. Ganun lang gagawin ni Robin. Ganun din ang gagawin ni Marcoleta. Dapat si Tariela, wag magamon. Yung araw na mismo, yung actual na yun, bitbitin niya si Marcoleta. Yayain niya agad. Pag hindi sumama yan, yung sinasabi niyang hindi siya pro-China, pero hindi naman niya sinabing antay siya. Ganun, di ba? O yun na lang. Tapos ang usapan, magtatalo kayo dyan. Gastos pa yan. Kung sana yung gastos na gagamitin sa pagtatalo nyo, pera nyo, okay lang. Hindi, pera ng taong bayan. Taong bayan pa rin ang talo. Lahat kayo matatalino pero hindi nyo gawa ng batas. Hindi nyo ayusin yung batas. Lahat, pati yung Supreme Court, paano nyo mapapadali yung pagpasa ng batas. Ilakarin nyo. Siguro isang araw kaya nyo yan. Pirmahan, konting usap, konting chismis, konting chika. Ganun kayo gumawa ng batas eh. Kasi kung ginagawa nyong batas, pinag-aaralan nyo, wala sana ng butas. Halos lahat ng batas may butas. Kasi biruin mo, yung mga abogado nag-aaral. Pero yung turo, iisa. Ang nakakapagtaka, pero iba yung pagkakaintindi nila. Hindi ba pinapaliwanag ng mga professor nila? Ang tagal na rin yung K-12 hanggang ngayon hindi pa tinatanggal. Yan yung mga sistemang bulok. Naglagay ng K-12. Ba't hindi gawin na lang pulido ang pag-aaral ng mga kumukuha ng kurso ng guro? Yung guro ang importante. Kung yung magtuturo sa kanila, pabanjing-banjing, ano matututunan ng bata? Kung yung guro maganda yung pagtuturo sa mga guro maganda din ang kalalabasan nun pag sila na yung naging guro na. Yung mga nag-aaral ng teacher, dapat yan ang i-focus nyo para yung pag nag-graduate sila, mataas yung kalidad ng pagtuturo. Ganun yan ang mangyayari sa mga estudyante at yung mga magiging estudyante pa nila. Bakit hindi maisip ng mga senador yung ganong sistema? Tsaka hindi nyo naman kaya si Marcoleta eh.
Kita nyo, ang dami nyo na dyan eh. Hindi nyo pa rin napataob yan. Ganon katalino yun si Marcoleta, salutatorian eh. Ganon siya kagaling. Diba? Sabi niya pa nga, hindi ako pro-China. Pero hindi niya sinabing anti-China siya. Kung iisipin niyo yung mga sagot ni Marcoleta, andun doon din yung sagot sa kanya na pwedeng ipakain sa kanya. Konting ano lang naman eh. Pagpupulong yan eh. It's Sinasayang, 11 o'clock. sinasayang nyo lang yung oras ng mga Pilipino. Ginagawa yung ano eh. Serious yung pangyayari. Pag may batas na pagtalo na hindi nagkaintindihan pares, pag-aawayan, aabot bukas, susunod na araw. Ganun ang nangyayari lagi na eh. Grabe naman kayo, mambabatas kayo, bakit hindi nyo maayos yan? Pinag-aralan nyo naman yan. At pwede nyo naman pag-aralan kahit nakaupo kayo dyan. Buti nga kayo, hindi katulad ng ordinaryong manggagawa eh. Pinagpapawisan, amoy pawis, todo bilad sa araw. Kayo, nakaupo dyan, pag-uwang-gaywang lang ng upuan, naka-aircon pa, at may libreng pagkain. Take note. At buti na lang, nakagawa ng batas si Sandro Marcos, hindi pa na ipapasa pero at nakagawa na. No work, no pay, mas mainam para maranasan nyo yung nararanasan ng mga ordinaryong manggagawa. Dapat ganun naman talaga eh. Patas lang. Sa inyo, reklamo, okay, sige papansinin. Pagkatapos, gagawa ng batas, hindi eh. Kita nyo yung ginawa nyong batas din na ilan bang ginawa nyong batas na walang butas? Wala kayong ginawang batas na walang butas. Ultimo Supreme Court, may sariling batas. Senado, may sariling batas. Iba yung batas nyo sa Senado, iba yung sa Supreme Court. Paano kayo magkakasundo niyan? Paano uunlad ang Pilipinas kung kayo mismo nagtatagisan ng talino? Pag isahin nyo yung talino nyo, ang gandang kalalabasan ng bansa natin. Si Marcoleta hindi niya iniisip. Gusto niyang isurrender yung Kalayaan Group. Ang mangyayari dyan, sinurrender mo yung Kalayaan. Ibig sabihin, talo na tayo. Hindi mo man sinabing, sige, talo na kami. Sinurrender mo na nga, ano pang gagawin ng China? Sakupin na nila yon, kanila na yon. Sa Kalayaan, ang nakatira, Pilipino. At may mga Malaysian. Yung Malaysia, hindi nakikipagtalo. Kasi may kasunduan sila. May mga Malaysian din, may Malaysian na ordinaryong tao. May mga nakatira Malaysian doon. Sa Kalayaan, ang unang nakatira doon, mga Pilipino. Sundalo, Navy at saka Police. Sila yung mga pinadala ni President Marcos Sr. para mapatunayan na nauna ang Pilipinas doon. Wala kayong makikitang inchik doon. Wala kayong makikitang PLA o CCP. Walang ganun doon. Ultimo yung produkto doon. Malaysian product, yung mga pagkain. Cook nga nila Malaysia eh. Galing sa Malaysia. Kasi